Narinig ng driver ang asawa ng kanyang amo na nagpaplanong patayin ang sariling asawa sa isang kunwaring aksidente sa pagkahulog sa kabayo at isisi ang lahat sa kanya, ngunit ang ginawa niyang pagpapalit bago ang pagsakay ang sumira sa buong plano. Gininto ang kulay ang mga bukirin nang iparada ni Nestor Ramos ang sasakyan sa harap ng malaking bahay sa rancho. Halos 18 taon na siyang nagtatrabaho para kay Rafael Villanueva at kabisado niya ang bawat daan at ugali ng amo. Hindi siya itinuring ni Rafael na mababang tao. Noong dumating si Nestor na isang maleta lamang ang dala, binigyan siya nito ng trabaho at tiwala. Tuwing may nagtatanong kung bakit ipinagkakatiwala ni Rafael ang lahat ng susi sa isang empleyado, sagot niya, hindi lang driver si Nestor. Siya ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko rito. At laging tugon ni Nestor, binigyan niyo ako ng pagkakataon noong walang ibang naniniwala sa akin. Hindi niyo pagsisisihang nagtiwala kayo sa akin. Iba ang tingin sa kanya ni Karina, ang asawa ni Rafael. Kapag naroon ang asawa, pinupuri niya si Nestor. Ngunit sa sandaling lumayo si Rafael, nagbabago ang kanyang mukha at tono. Nang hapong iyon, dinaanan niya ng daliri ang pinto ng sasakyan at naghanap ng bahid na halos hindi makita. Ito ba ang tinatawag mong malinis na kotse, Nestor? Tanong niya. Makintab na ang sasakyan, ngunit sumagot ang driver, lilinisin ko po ulit, Ma'am Karina. Tiningnan nito ang kanyang uniforme at sinabi, magsuot ka ng mas maayos bukas. Maagang mga kabayo si Rafael at ayokong mukha kang pulubi sa tabi niya. Sumagot lamang si Nestor, opo, Ma'am. Bumalik si Rafael sa beranda na masigla at sinabi, Nestor, gusto kong umalis bago sumikat ang araw bukas. Matagal ko nang hindi nadadaanan ang landas papunta sa lumang tulay sakay ng kabayo. Lumapit si Karina at sinabi, ako ang nagmungkahi niyan. Kailangan ni Rafael ng tahimik na araw. Ngumiti ang may-ari. Pagkatapos ng pagsakay, kakain kami malapit sa lawa. Para bang ipinagdiriwang naming muli ang aming kasal. Hinalikan ni Karina ang pisngi niya at sinabi, bukas ay magiging araw na hindi mo malilimutan. Napansin ni Nestor na sa bukirin nakatingin si Karina, hindi sa asawa. Ngunit hindi pa niya alam ang tunay na ibig sabihin noon. Makalipas ang ilang sandali, inutusan ni Rafael si Nestor na magdala ng kagamitan sa bodega sa tabi ng kwadra. Nang matapos, narinig niyang may kausap si Karina sa likod ng gusaling pinaglalagyan ng mga syahan. Akala niya ay tinatawag siya, kaya lumapit siya, ngunit huminto nang marinig si Paolo Mendoza, isang lalaking 2 araw pa lamang nasa rancho at nagpapakilalang mahusay sa mga kabayo. Sabi ni Karina, halos putol na ang sinturon ng syahan. Huwag mong tuluyang putulin, Paolo. Kapag napigtas agad, maaari siyang makabalik. Sumagot si Paolo, pagdating ni Rafael malapit sa tulay, hihilahin ko ang lubid. Mag-iingay ang mga bakal, magugulat ang kabayo, mapuputol ang sinturon at mahuhulog siya sa bangin. Nanlamig ang katawan ni Nestor. Nagpatuloy si Karina, iiwan mo ang panyo ng driver malapit sa tulay. Kumuha ako ng isa mula sa kotse niya. Matagal ko nang sinasabing pabaya si Nestor. Kapag nakita ang panyo at sirang syahan, siya ang sisisihin. Nagtanong si Paolo, kakayanin mo bang magkunwaring nagdadalamhati? Sumagot si Karina, ilang taon akong nagkunwaring mahal ko siya. Pagkatapos nito, kukunin ko ang alahas at pera. Hintayin mo ako sa daan papunta sa gilingan at mawawala tayo. Napadikit si Nestor sa pader. Gusto niyang harapin silang dalawa, ngunit wala siyang patunay. Kapag nakita siya, maaaring baguhin ni Karina ang plano at mauna pang paratangan siya. Nagtanong si Paolo, paano kung samahan ni Nestor si Rafael? Sumagot si Karina, hindi mangyayari yon. Gagawa ako ng paraan para manatili siya sa bahay. Inihahanda ko na si Rafael na pagdudahan siya. Lumayo ang dalawa nang hindi siya napapansin. Bago tayo magpatuloy, sagutin niyo ito sa mga komento. Magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na isugal ang sarili ninyong buhay para iligtas ang ibang tao, tulad ng ginawa ni Nestor? Isulat ang o hindi at sabihin kung saang lugar kayo nanonood. Pagbalik sa bahay, nakita ni Nestor si Rafael na sinusukat ang lumang sombrero sa pangangabayo. Bagay pa rin ba sa akin? Tanong ng amo. Sumagot siya, bagay pa rin po, pero baka hindi magandang ideya ang mga bayo bukas. Nagtanong si Rafael kung may problema sa panahon. Bago makapagpaliwanag ang driver, pumasok si Karina. Nag-aalala lang siya dahil sinabi kong kailangan ko siya bukas. Gagamitin ko ang kotse, sabi niya. Sumagot si Rafael, huwag kang mag-alala, Nestor. Marunong si Paolo sa mga kabayo. Tulungan mo muna si Karina at saka ka magpahinga. Muntik nang sabihin ni Nestor ang lahat, ngunit nanatili si Karina sa tabi ng asawa at nakatitig sa kanya. Kapag nagbintang siya ng walang patunay, maaari itong magmukhang paghihiganti. Kaya sinabi lamang niya kung iyon po ang gusto ninyo. Nang iabot ni Karina ang isang bakanting tray, binigyan siya nito ng titig na malinaw ang babala, binabantayan nito ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Hindi nakatulog si Nestor ng gabing iyon.
Paulit-ulit sa isip niya ang pinutol na sinturon, ang lubid, ang ninakaw na panyo, at ang planong pagtakas. Naisip niyang tumawag agad sa mga otoridad, ngunit wala siyang recording o saksi. Itatanggi ni Karina ang lahat, tataka si Paolo, at maaari nilang isagawa ang krimen sa ibang paraan. Naisip din niyang umalis at iligtas ang sarili, ngunit naalala niya ang lahat ng ginawa ni Rafael para sa kanya. Habang nakatingin sa sariling mga kamay, bumulong si Nestor, "Kapag umalis ako ngayon, habang buhay kong dadalhin ang kamatayan niya sa konsensya ko." Kinabukasan, mas maagang dumating si Nestor sa garahe. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang glove compartment. Pagbukas niya, nakita niya roon ang berdeng brotsa ni Karina. Hindi niya iyon hinawakan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Karina na kunwari ay balisang-balisa. "Rafael, nawawala ang brotsa ko. Iyon ang regalo mo sa huling anibersaryo natin," sabi niya. Tinanong ni Rafael kung hinanap niya sa silid. Sumagot siya, "Hinanap ko na sa lahat. Suot ko yon kahapon nang pumunta ako sa kotse." Dumiretso siya sa sasakyan, binuksan ang compartment at inilabas ang alahas. Kunwari ay nagulat siya. "Paano napunta rito ito?" tanong niya. Bago umalis sa garahe, napansin ni Nestor na ang maliit na susi ng glove compartment, na karaniwang nakakabit ng maayos sa pangunahing kiring, ay naibalik sa maling ayos. Ibig sabihin, may nagbukas sa sasakyan habang gabi. Doon niya lubos na naunawaan na hindi lang siya tinatakot ni Karina. Gumagawa ito ng kwento kung saan magmumukha siyang magnanakaw, sinungaling at mapaghiganti sa harap ng lahat. Tiningnan ni Rafael si Nestor at nagtanong, "May alam ka ba tungkol dito?" Matatag na sagot ng driver, "Wala po, sir. Nakita ko ang brotsa kanina, pero hindi ko ginalaw." Idiniin ni Karina ang alahas sa dibdib. "Ayokong magbintang. Baka nahulog lang mula sa bag ko, kahit kakaiba kung paano yon napunta sa nakakandadong compartment." Nanahimik si Rafael bago sabihin, 18 taon nang kasama ko si Nestor. Hindi ko hahatulan ng isang tao dahil lang sa hinala. Ngumiti si Karina. "Siyempre, mahal. Gusto ko lang na mag-ingat ang lahat." Pagpasok ni Rafael sa bahay, lumapit si Karina kay Nestor at bumulong, "Matuto kang huwag makialam sa buhay ng iba." Tumingin ang driver sa kanya at nagtanong, "Paano kung nasa panganib ang buhay ng ibang tao?" Malamig na sagot niya, "Mapanganib ang mga salitang iyan kapag galing sa bibig ng isang empleyado." Hinintay ni Nestor na mawala ng tao ang bakuran bago pumunta sa kwadra. Hinaplos niya ang ilalim ng sinturon ng syahan ni Rafael at naramdaman ang hiwa. Maayos pa itong tingnan sa ibabaw, ngunit manipis na piraso na lamang ang natira sa ilalim. Tiyak na mapuputol iyon sa bigat at biglang galaw ng kabayo. Inalis niya ang syahan sa sabitan upang ipakita kay Rafael, ngunit pumasok si Paolo. "Ano ang ginagawa mo riyan?" tanong nito. Sumagot si Nestor, "Pinipigilan kong may mamatay." Lumapit si Paolo. "Ibalik mo iyan. Kinuha ako ni Maam Karina para alagaan ang mga kabayo." Mahigpit na hinawakan ni Nestor ang syahan at sinabi, "Hindi mo gagalawin ang kabayo ni Sir Rafael." Biglang lumitaw si Karina sa likod ni Paolo at sumigaw, "Rafael, halika rito. Sabi ko nang ang may mali." Dumating ang may-ari at nadatnan si Nestor na hawak ang syahan. Itinuro ni Karina ang sinturon. "Tingnan mo ang ginawa niya. Nagkukubli siya rito at hinihiwa ang syahan mo." Sumagot si Nestor, "Kasinungalingan iyan. Pinutol na ito bago ko nakita." Si Paolo ang gumawa sa utos niya. Tumingin si Rafael sa asawa at sa driver. "Nestor, sinasabi mo bang gusto akong saktan ng asawa ko?" tanong niya. Sumagot ang driver, "Hindi lang saktan, sir. Narinig kong pinaplano nilang patayin kayo." Tinakpan ni Karina ang bibig at nagkunwaring nasaktan. "Sobra na ito. Una, lumitaw ang brotsa ko sa kotse niya. Ngayon, sinira niya ang syahan at gumagawa ng kwento laban sa akin," sabi niya. Dagdag ni Paolo, "Naabutan ko siyang mag-isa." Tumingin si Nestor sa kanya. "Alam mo kung sino ang gumawa ng hiwa?" Pinatahimik ni Rafael ang lahat at tinanong ang driver, "Bakit hindi mo sinabi kahapon?" Sumagot si Nestor, "Dahil wala akong patunay. Gusto ko munang makita ang sinturon." Nagsimulang umiyak si Karina. "Galit siya sa akin dahil pinagtatrabaho ko siya ng maayos," sabi niya. Iginiit ni Nestor, "Tanungin niyo kung bakit pupunta si Paolo sa tulay. Tanungin ang lubid, mga bakal at panyong kinuha nila sa kotse ko." Sagot ni Karina, gumagawa siya ng mga detalye para magmukhang totoo ang kasinungalingan. Tinitigan ni Rafael ang sinturon, hati sa tiwalang nabuo sa 18 taon at sa asawang umiiyak sa harap niya. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, sinabi ni Rafael, "Nestor, pumunta ka muna sa silid mo. Walang gagamit ng siyahang ito at ayokong lumapit ka sa mga kabayo hanggang maintindihan natin ang nangyari." Nagtanong ang driver, "Itutuloy pa rin po ba ninyo ang pagsakay?" Sumagot si Rafael, "Maghahanda si Paolo ng ibang syahan at mas maikli ang dadaanan ko. Pagbalik ko, mag-uusap tayo."
Pinilit ni Karina na itago ang ngiti. Naunawaan ni Nestor na patuloy pa rin ang plano at maaari pa ring saktan ni Paolo si Rafael malapit sa tulay. Umalis si Nestor nang walang pagtatalo at tumingin sa labas mula sa bintana ng kanyang silid. Kapag tumakas siya, iiwan niya si Rafael sa mga taong gustong pumatay dito. Kapag tumakbo siya papunta sa mga otoridad, baka makaalis ang amo bago pa dumating ang tulong. Pagkatapos ay nakita niya ang poncho ni Rafael na nakasabit malapit sa labahan at ang sombrero nito sa ibabaw ng isang bangko. Sa sandaling iyon, isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Gabi na nang hanapin ni Nestor si Rafael sa maliit na bakuran sa likod ng bahay. Mag-isa ang amo at pinapakain ang isang aso. Lumapit ang driver. Sir Rafael, hindi ko na ulitin ang paratang ko. Hihingi lang ako ng isang oras na tiwala, sabi niya. Pagod na sagot ng amo, 18 taon kitang pinagkatiwalaan. Iyan ang dahilan kung bakit nakikinig pa rin ako. Ipinaliwanag ni Nestor, bukas bago sumikat ang araw, puntahan niyo ako sa garahe. Huwag ninyong sabihin kay Ma'am Karina. Kapag mapatunayan niyong nagsinungaling ako, ibibigay ko ang mga susi at aalis ako sa rancho. Nagtanong si Rafael, ano ang balak mong gawin? Sumagot si Nestor, iligtas ang buhay ninyo at ipakita kung sino ang nagsasabi ng totoo. Matagal na natahimik si Rafael. Napakadelikado ng hinihingi ni Nestor, ngunit hindi pa ito humiling ng ganoon sa buong panahon ng kanilang pagsasama. Sa huli, sinabi niya, pupunta ako sa garahe. Dagdag ng driver, magsuot kayo ng simpleng damit at huwag magpakita kaninuman. Nagtanong si Rafael, nasa panganib ba ako sa loob mismo ng bahay ko? Sumagot si Nestor, hanggat naniniwala si Karina na mangangabayo kayo, wala siyang gagawin dito. Kailangan nating hayaang isipin niyang gumagana ang plano. Bago magbukang liwayway, pumasok si Nestor sa garahe na suot ang sombrero at maitim na poncho ni Rafael. Naglagay siya ng nakatiklop na kumot sa ilalim upang magmukhang mas malapad. Dumating si Rafael na suot ang simpleng kamiseta, lumang jacket ng driver at sombrerong nakatakip sa mukha. Gusto mong isipin niyang ako ang nakasakay? Tanong niya. Sumagot si Nestor, mula sa malayo, sombrero at poncho lang ang makikita nila. Pupunta ako sa tulay. Sasakay kayo sa lumang sasakyan ng mga suplay at magtatago malapit sa daan. Huwag kayong lalabas hanggat hindi niyo nakikita ang nangyayari. Hinawakan ni Rafael ang braso niya. Maaari kang mamatay. Tahimik na sagot ni Nestor, kapag wala akong ginawa, kayo ang mamamatay. Bago sila umalis, ibinigay ni Nestor kay Rafael ang mga susi ng sariling kotse at pinakiusapang itago yon. Kapag natagpuan ni Karina ang mga susi sa kanyang katawan matapos ang kunwaring pagkahulog, maaari nitong sabihin na tumakas ang driver dala ang mga sasakyan. Doon na pagtanto ni Rafael na bawat detalye ay inihanda hindi lamang para patayin siya, kundi pati para wasakin ang buhay ni Nestor. Nagtanong ang amo, gaano nakatagal nilang pinaplano ito? Sumagot ang driver, hindi ko po alam. Pero ngayong araw, malalaman natin kung hanggang saan nila kayang pumunta. Ipinaliwanag ni Nestor na may makitid na ligtas na bahagi sa tabi ng bangin na natatakpan ng mga palumpong. Pinalitan din niya ang siyahang inihanda ni Paolo ng isa pang matibay. Nagtanong si Rafael, paano kung may magkamali? Sumagot ang driver, puntahan niyo agad ang mga otoridad at sabihin ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Rafael ang kanyang braso at sinabi, walang empleyadong dapat magsapanganib ng buhay ng ganito para sa amo. Sumagot si Nestor, hindi ko po ito ginagawa para lang sa isang amo. Mula sa bintana sa itaas, pinagmamasdan ni Karina ang bakuran. Mahina pa ang liwanag, kaya isang matangkad na lalaking nakasuot ng sombrero at poncho ni Rafael lamang ang nakita niya. Hawak ni Paolo ang kabayo at palihim na sumenyas. Bumaba si Karina ngunit nanatili sa malayo. Rafael, bumalik ka bago magtanghalian, tawag niya. Itinaas ni Nestor ang kamay nang hindi ipinapakita ang mukha at ginaya ang kilos ng amo. Ngumiti si Karina. Sinamahan ni Paolo ang inaakala nilang Rafael hanggang sa tarangkahan at nagkunwaring bumalik sa kwadra. Nang hindi na makita mula sa bahay, dumaan siya sa lihim na landas papunta sa tulay. Sumunod si Rafael na nakatago sa lumang sasakyan ng mga suplay. Bumaba siya malapit sa isang bodega at naglakad papunta sa lugar na sinabi ni Nestor. Habang nagkukubli sa pagitan ng mga kahon at bakanting sako, pinilit niyang isipin na baka malaking pagkakamali lamang ang lahat. Ngunit hindi niya malimutan ang hiwa sa syahan, ang brotsa sa kotse, at ang totoong takot sa mukha ng driver. Samantala, dahan-dahang pinatakbo ni Nestor ang kabayo. Ang tunog ng mga paa nito ay parang binibilang ang mga segundong natitira bago ang bitad. Sa isang kurbada, nakita niya ang pulang panyo niya sa pagitan ng dalawang bato. Totoong ninakaw iyon ni Karina. Hindi siya huminto dahil malalaman ni Paolo na kabisado niya ang plano. Habang minamasdan ang mga palumpong, naalala niya kung paano siya tinuruan ni Rafael sa landas na iyon.
Palaging pinapabagal ng amo ang kabayo malapit sa tulay dahil walang lakad na mas mahalaga kaysa buhay. Napakasakit isipin na ginamit ni Karina ang pag-iingat ni Rafael upang magmukhang aksidente ang pagpatay. Hinigpitan ni Nestor ang renda at bumulong, walang mamamatay sa tulay na ito ngayon. Pagsapit sa lumang tulay, nagsimulang mabalisa ang kabayo. Nakita ni Nestor ang manipis na lubid sa damuhan at ang mga bakal na nakatali sa tuyong puno. Nakatago si Paolo sa likod ng pader na bato. Huminga ng malalim ang driver, inalis ang isang paa sa estribo at humilig sa panig ng ligtas na lupa. Nang tumawid ang kabayo sa markang ginawa sa daan, hinila ni Paolo ang lubid. Nagbanggaan ang mga bakal at isang puting tela ang biglang lumipad sa harap ng hayop. Umangat ang kabayo. Hinayaang dumulas ni Nestor ang poncho, tumalon sa ligtas na bahagi at gumulong sa mga palumpong. Nahulog ang sombrero sa bangin at sumabit ang poncho sa isang sanga bago bumagsak. Mula sa malayo, ang nakita lamang ni Paolo ay ang damit ni Rafael na nawawala at ang kabayong tumatakbo ng walang sakay. Lumapit siya sa gilid at tumingin sa ibaba. Dahil makapal ang mga halaman, hindi niya nakita si Nestor na nakahiga ilang metro lamang sa tabi. Kinuha ni Paolo ang telepono at tinawagan si Karina. Inilabas ni Nestor ang sariling cellphone at sinimulan ang recording. Sinabi ng lalaki, tapos na. Bumagsak siya sa lugar na pinag-usapan natin. Nagtanong si Karina, nakita mo ba ang katawan? Sumagot si Paolo, hindi ako makababa pero walang makakaligtas doon. Bumalik na mag-isa ang kabayo. Sabi ni Karina, iwan mo ang panyo ni Nestor malapit sa lubid at gasgasan ang siyahan. Sasabihin nating siya ang naghanda ng lahat at tumakas. Nagtanong si Paolo, at ikaw? Sumagot siya, kukunin ko ang alahas at pera. Magpapanggap akong nagwawala sa harap ng mga tauhan. Hintayin mo ako sa daan papunta sa gilingan. Tinanong pa ni Karina kung nakabalik na ang kabayo. Nang kumpirmahin iyon ni Paolo, sinabi niya mas mabuti. Iisipin ng lahat na nawalan siya ng kontrol. Patuloy na nagre-record si Nestor kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na ito simpleng hinala o kwentong narinig sa malayo. Sila mismo ang naglalarawan ng krimen, ang huwad na ebidensya at ang pagtakas, habang hindi nila alam na buhay si Rafael at naririnig ang bawat salita mula sa di kalayuan. Nakatago sa pagitan ng mga puno sa kabilang panig ng daan, narinig ni Rafael ang boses ni Karina mula sa telepono ni Paolo. Iniwan niya ang lumang sasakyan malapit sa bodega at nilakad ang natitirang bahagi papunta sa lugar na itinuro ni Nestor. Bawat salita ng asawa ay parang may pirasong humihiwalay sa kanyang puso. Gayunman, hindi siya gumalaw. Kailangan niyang makita ang buong plano at malaman na ligtas ang driver. Nang matapos ang tawag, inilagay ni Paolo ang pulang panyo sa tabi ng lubid at yumuko upang gasgasan ang siyahan. Bigla siyang nakarinig ng boses sa likod. Tumayo si Nestor mula sa mga palumpong at sinabi, hindi kailanman sumakay dito si Sir Rafael. Napalingon si Paolo. Paano ka nabuhay? Tanong niya. Sumagot ang driver, dahil narinig ko ang bawat salitang sinabi mo at ni Karina. Ipinakita niya ang telepono at idinagdag, at ngayon, maririnig na rin ito ng lahat. Tumakbo si Paolo patungo sa sariling kabayo, ngunit lumabas si Rafael mula sa likod ng mga puno at hinarangan siya. Nang makita niyang buhay ang may-ari, namutla siya. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Matigas na sagot ni Rafael, ikaw mismo ang nagsabing patay na ako. Nagdahilan si Paolo, sinunod ko lang ang utos ni Karina. Tinakot niya ako. Tugon ni Nestor, ikaw ang naglagay ng lubid, sumira sa siyahan at nagdala ng panyo ko. Walang pumilit sa'yo. Bago siya makatakas, lumitaw ang dalawang pulis. Matapos pumayag sa plano, palihim na tumawag si Rafael sa mga otoridad at pinaghintay sila malapit sa tulay hanggang makita nila ang malinaw na pagtatangka. Kinuha ng mga pulis ang telepono ni Paolo at sinuri ang lubid, mga piraso ng bakal, panyo at sirang siyahan. Nagsimulang magmakaawa ang lalaki. Si Karina ang nagplano ng lahat. Nangako siyang hahatiin sa akin ang rancho, sabi niya. Sumagot si Rafael, may sapat kang oras para sabihin yan sa mga otoridad. Dinala siya ng mga pulis at pinakiusapang huwag munang ipaalam kay Karina ang nangyari upang hindi nito maitago ang maleta o makagawa ng bagong kasinungalingan. Sa bahay, nakita ni Karina ang kabayong bumalik ng walang sakay at agad nagsimula ang kanyang pag-arte. Tumakbo siya sa bakuran habang sumisigaw sa pangalan ng asawa at inuutusan ang mga tauhan na hanapin ito. Nang may nagtanong kung nasaan si Nestor, humagulgol siya at sinabi, kakaiba ang kilos ng driver na yon. Kahapon, pinakialaman niya ang siyahan, at ngayon ay nawawala rin siya. Ano ang ginawa niya kay Rafael? Nang makaalis ang mga tauhan para maghanap, mabilis siyang umakyat sa silid at inilabas ang maleta mula sa ilalim ng kama. Pinuno ni Karina ang maleta ng mga alahas, pera at damit. Pagkatapos ay bumaba siya, nabasa ang mukha at sinabi,
pupunta ako sa kalsada para humingi ng tulong. Nagtanong ang isang kasambahay tungkol sa maleta, at sagot niya, baka kailangan kong manatili magdamag malapit sa lugar ng paghahanap. Pagkatapos ay nagkunwari siyang umiiyak at sinabi, ipagdasal niyo si Rafael. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala siya. Bago pa niya maabot ang pinto, pumasok sa bakuran ang sasakyan ng mga otoridad. Ibinitaw ni Karina ang maleta sa sahig, nagkunwaring nakahinga ng maluwag at tumakbo palabas. Bumaba ang isang pulis at sinabi, kailangan namin kayong makausap sa loob. Nanginginig ang tinig ni Karina nang itanong, nakita ninyo ba ang asawa ko? Sabihin niyong buhay siya. Hindi sumagot ang pulis. Hiniling lamang nitong maghintay siya sa sala. Pumasok si Karina sa sala na patuloy ang pag-iyak at umupo. Makalipas ang ilang segundo, nakarinig siya ng mga hakbang sa pasilyo. Unang lumitaw si Nestor na puno ng lupa ang damit at may mga gasgas sa mukha mula sa mga sanga. Bigla siyang tumayo at sumigaw, ikaw. Ano ang ginawa mo kay Rafael? Hindi sumagot ang driver. Pagkatapos, isa pang lalaki ang pumasok na suot ang simpleng jacket at sombrerong nakatakip sa mukha. Hindi agad na unawaan ni Karina kung sino iyon hanggang alisin nito ang sombrero. Si Rafael iyon. Nawala ang kulay sa mukha ni Karina. Lumapit si Rafael at nagtanong, hindi mo ba ako yayakapin, mahal? Kanina lang, sinabi mong hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Napaatras siya. Rafael, kaya kong ipaliwanag. Itinuro ng may-ari ang maleta. Ipapaliwanag mo ba kung bakit inimpeke mo ang mga alahas bago mo malaman kung patay ako? O kung bakit inutusan mo si Paulo na iwan ang panyo ni Nestor sa tulay? Tumingin si Karina sa driver at naunawaan ang pagpapalit ng damit. Pinilit ni Karina na gumawa ng bagong kasinungalingan. Si Nestor ang gumawa ng lahat. Pinilit niya si Paulo na tumawag sa akin, sabi niya. Pinatugtog ni Rafael ang recording. Umalinggaw sa sala ang boses ni Karina na nagsasabing kukunin niya ang alahas, isisisi ang krimen sa driver at makikipagkita sa kalaguyo. Nang matapos iyon, sinabi niya, takot ako. Tinakot ako ni Paulo. Sa sandaling iyon, ipinasok ng mga pulis ang lalaki. Pagkakita sa kanya, sumigaw si Paulo, huwag mong ibigay sa akin ang lahat ng sisi. Ikaw ang pumili sa tulay at nagnakaw ng panyo mula sa kotse. Tinanong pa ni Rafael kung si Karina ang naglagay ng brotsa sa sasakyan. Nanahimik siya, ngunit nauna nang sumagot si Paulo, siya ang gumawa noon. Sabi niya, kailangan niyang pagdudahin mo ang driver bago ang pagsakay. Sumigaw si Karina na nagsisinungaling ito, ngunit inilarawan ni Paulo kung saan niya itinago ang alahas at kung anong gabi niya kinuha ang panyo. Hindi nagdiwang si Nestor. Tahimik lamang niyang pinanood si Rafael habang unti-unting nauunawaan na maging ang maliliit na away at paratang noong mga nakaraang araw ay bahagi ng parehong plano. Galit na hinarap ni Karina si Paulo. Tumahimik ka. Kahit isang simpleng bagay, hindi mo nagawa ng tama, sigaw niya. Mas mabigat pa sa pag-amin ang katahimikang sumunod. Tiningnan ni Rafael ang babaeng matagal niyang nakasama at nagtanong, bakit? Tuluyan nang nawala ang maskara ni Karina. Sawa na ako sa buhay na ito, sagot niya. Sawa na ako sa rancho, sa mga ginagawa mo at sa paghihintay. Gusto ko ang pera at gusto kong umalis kasama si Paulo. Nagtanong si Rafael, hindi mo ba ako minahal? Mapait siyang tumawa. Baka noong una, nagustuhan ko ang kaya mong ibigay. Pero pag-ibig, hindi. Natuto lang akong sabihin ang gusto mong marinig. Mas masakit kay Rafael ang pag-aming iyon kaysa sa planong pagpatay. Itinuro ni Karina si Nestor at sinabi, nasira ang lahat dahil sa miserableng driver na yan. Hindi dapat nakikialam ang isang empleyado sa buhay ng kanyang mga amo. Matatag na sagot ni Rafael, ang lalaking lagi mong minamaliit ang siyang nagligtas sa buhay ko. At ang babaeng natutulog sa tabi ko ang siyang gustong pumatay sa akin. Ipinakita ng mga pulis kay Karina ang lubid, mga bakal, panyo at sirangsyahan. Natagpuan din nila sa telepono ni Paulo ang mga mensaheng tungkol sa oras, bitag at pagtakas. Sinubukan niyang sabihin na magbabago sana ang isip niya, ngunit sumagot ang pulis, marami kayong pagkakataong umatras. Sa halip, nag-impake kayo ng maniwala kayong patay na ang asawan niyo. Dinala sina Karina at Paulo. Habang inilalabas siya, tumingin siya kay Rafael na tila umaasang pipigilan siya nito. Hindi nagsalita si Rafael. Pagkaalis ng mga sasakyan, natahimik ang bahay. Umupo si Rafael at tinitigan ang bukas na maleta. Lumapit si Nestor. Pasensya na po, sir. Sana may mas hindi masakit na paraan para maipakita ko ang katotohanan, sabi niya. Sumagot si Rafael, hindi ikaw ang gumawa nito. Pinigilan mo lang akong mamatay nang hindi ko nalalaman ang totoo. Tiningnan niya ang mga gasgas sa driver. Pwede kang nahulog sa bangin. Bakit mo isinugal ang lahat para sa akin? Sagot ni Nestor, nagtiwala kayo sa akin noong walang nakakakilala sa akin. Hindi ko kayang hayaang matapos ng ganoon ang tiwalang ibinigay niyo.
Tinanong ni Rafael kung sigurado ba si Nestor na ligtas ang pagtalon. Sumagot ang driver, alam kong may pagkakataon akong mabuhay. Pero hindi po ako sigurado. Pumikit ang may-ari nang maisip ang kaibigang gumugulong malapit sa bangin at sinabi, hindi mo lang iniligtas ang buhay ko. Inilagay mo ang sarili mong buhay sa lugar nito. Sumagot si Nestor, minsan, ang paggawa ng tama ay nangangahulugang hindi ka maghihintay na mawala muna ang takot. Yumuko si Rafael at umamin, sa loob ng ilang minuto, nagduda ako sayo. Nakita ko ang brotsa, ang Shahan at si Karina na umiiyak. Mahinahon siyang sinagot ni Nestor, pero pumunta pa rin po kayo sa garahe. Ibig sabihin, may bahagi sa inyong naniniwala pa rin sa akin. Tumango ang amo at sinabi, kabisado niya ang mga kahinaan ko, pero hindi niya naunawaan ang katapatan mo. Iyon ang dahilan kung bakit siya natalo. Nang gabing iyon, hindi pumasok si Rafael sa silid na pinagsaluhan nila ni Karina. Natulog siya sa isang silyang malambot habang nanatili si Nestor sa malapit nang hindi nagbibigay ng payo na hindi hinihingi. Bago mag-umaga, nagtanong si Rafael, paano ako nabuhay ng maraming taon na hindi ko nakikita kung sino talaga siya? Sumagot ang driver, kapag mabuti ang puso ng isang tao, inaakala niyang ganoon din ang puso ng iba. Ang kasalanan ay nasa kanya dahil ginamit niya ang tiwala niyo. Sa mga sumunod na araw, kinumpirma ng mga otoridad ang buong plano. Sadyang hiniwa ang unang Shahan. Inilagay ang lubid at mga bakal malapit sa tulay bago ang pagsakay. Kinuha ang panyo ni Nestor upang maging huwad na ebidensya. Sa mga mensahe ni Paolo, malinaw na si Karina ang pumili sa araw, naghanda ng pagtakas at nangakong hahatiin ang pera. Dahil malinaw ang mga patunay, nahatulan silang dalawa sa pagpaplano at pagtatangkang patayin si Rafael. Kinailangang ulitin ng may-ari ang kanyang salaysay, at sa bawat pagkakataon, naroon si Nestor. Kapag nahihirapan si Rafael dahil sa sakit, mahinahong inaayos ng driver ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Hindi siya naghahanap ng paghihiganti. Gusto lamang niyang malinaw ang katotohanan at walang inosenteng masisi. Kahit tapos na ang panganib, matagal bago bumalik ang kapanatagan ni Rafael. Iniiwasan niya ang sala kung saan iniwan ni Karina ang maleta at hindi lumalapit sa tulay. Isang umaga habang nasa biyahe, sinabi niya, walang halaga ang pera kapag may kasinungalingan sa loob ng bahay mo. Sumagot si Nestor, pero dumating ang katotohanan bago naging huli ang lahat. Tumingin si Rafael sa kanya. 18 taon pa lang nagmamaneho sa tabi ko ang katotohanan, at muntik ko pang hindi makita ang halaga nito. Makalipas ang ilang linggo, tinawag ni Rafael si Nestor sa harap ng kwadra. Iniabot niya ang isang maliit na kahon. Gusto kong tanggapin mo ito, sabi niya. Sa loob ay may susi ng bahay at malaking halaga ng pera. Isinara ni Nestor ang kahon at ibinalik. Salamat po, pero hindi ko iniligtas ang buhay niyo para mabayaran. Iginiit ni Rafael, hindi ito bayad. Pasasalamat ito. Sumagot ang driver, kung ganoon, gamitin niyo ito para sa mga batang nakatingin lamang sa mga kabayo mula sa malayo. Bigyan natin sila ng pagkakataong matutong alagaan ang mga hayop. Nagtanong si Rafael, gusto mong gumawa tayo ng paaralan para sa mga kabayo? Sumagot si Nestor, hindi kailangang malaki. Isang ligtas na lugar na may maaamong hayop kung saan matututo ang mga bata ng pananagutan at paggalang. Sa rancho na ito ko natanggap ang pagkakataon ko. Baka may iba ring nangangailangan nito. Sa unang pagkakataon mula nang makulong si Karina, totoong ngumiti si Rafael. Gagawin natin, sabi niya. Pero ikaw ang mamamahala. Sa mga sumunod na buwan, inayos ang lumang bahagi ng kwadra. Gumawa sila ng mga bagong bakod, nilinis ang lupa at pinili ang mga pinakamahinahong kabayo. Sa araw ng pagbubukas, dumating ang mga simpleng pamilya mula sa kalapit na mga bukirin. Tinuruan ni Nestor ang mga bata kung paano mag-abot ng pagkain ng bukas ang palad at kung paano magsalita ng mahinahon sa tabi ng mga hayop. Tinawag ni Rafael si Nestor sa kanyang tabi at sinabi sa lahat, ang lugar na ito ay umiiral dahil sa isang lalaking tiningnan ng marami bilang simpleng driver. Nakilala ko siya bilang empleyado, iginalang bilang kaibigan, at ngayon ay itinuturing kong pamilya. Iniligtas niya ang buhay ko at ipinakita ang tunay na yaman. Emosyonal na sumagot si Nestor, ginawa ko lang po ang sinabi ng konsensya ko. Ngumiti si Rafael. Kaunti lamang ang may konsensyang kasing tapang ng sayo. Sa pagtatapos ng araw na yon, naglakad silang dalawa sa isang lugar kung saan tanaw ang lumang tulay ngunit malayo sa bangin. Matagal na nanahimik si Rafael bago magsabi, doon, muntik kong mawala ang lahat dahil nagtiwala ako sa maling tao. Sumagot si Nestor, pero doon din po ninyo piniling magtiwala sa tamang tao. Tumingin ang may-ari sa kaibigan at tumango. Masakit pa rin ang alaala, ngunit hindi na nito kinokontrol ang kanyang buhay. Naunawaan ni Rafael na hindi niya kasalanang nilinlang siya. Pinili ni Karina ang kasinungalingan, pinili ni Paolo ang kasakiman, at pinili ni Nestor ang katapatan.
Hindi na mababawi ng may-ari ang mga taong nasayang, ngunit nagpasya siyang huwag ring ibigay ang kanyang kinabukasan sa mga taong nagtangkang wasakin siya. Nagpatuloy si Nestor sa pagmamaneho para kay Rafael, ngunit hindi na lamang amo at empleyado ang kanilang relasyon. Minsan ay pabirong sinasabi ni Rafael, mas bagay sa iyo ang poncho ko. Sumasagot si Nestor, mas gusto ko po ang uniforme ko, sir. Hindi gaanong mapanganib. Sabay silang tumatawa, tanda na unti-unti nang nagbibigay daan ang sakit sa panibagong buhay. Sa huli, naniwala si Karina na mananalo siya dahil kabisado niya ang asawa at marunong siyang magtanim ng pagdududa. Hindi niya naunawaan na mas malakas ang katapatang binuo sa maraming taon kaysa kasinungalingang inihanda sa ilang araw. Pumalit si Nestor sa lugar ng amo at hinayaang ilantad ng mga kriminal ang plano sa sarili nilang mga salita. Nabuhay si Rafael dahil nagkaroon siya ng tapang na magtiwala sa tamang tao. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Kung naantig kayo sa kwentong ito, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Isulat sa mga komento kung magkakaroon kayo ng lakas ng loob na kumilos tulad ni Nestor at sabihin kung saang lugar kayo nanonood. Ibahagi ito sa isang taong naniniwala sa halaga ng katapatan.